tinulungan na ng DSWD ang babaeng si Rose na namataan sa isang imburnal sa Makati. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, nakatanggap si Rose ng 80,000 pesos para makapagsimula ng sariling tindahan. Kasama rin po sa tutulungan ng kanyang partner na si Jerome na maaring bigyan ng welding training at kagamitan. Naglibot din ang kalihim sa mga lansangan upang hikayatin ang mga walang tirahan na lumipat sa pag-abot shelter. Nangako naman si Rose na tutulong sa ahensya sa paghikayat sa iba. Nilinaw din niya na hindi siya nakatira sa imburnal, kundi pumasok lamang doon upang kunin ang nahulog na cutter blade. Ipinatawid po ng Land Transportation pagtatakip ng plaka ay may multang 5,000 pesos, mas mataas kaysa sa ibang paglabag. Kasalukuyan, nasa dry run phase pa ang NCAP bilang paghahanda naman sa EDSA Rebuild Project sa Hunyo 13. Inaasahan po magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na union at tensyon sa Ukraine, Russia, Israel at Iran. Iaanunsyo po ang eksaktong presyo sa araw naman ng Lunes. Nagpakita ng bahagyang aktibidad ang Bulkang Taal matapos maitala ang dalawang volcanic tremor na tumagal ng 2 hanggang 10 minuto sa nakalipas na 24 oras at ayon po yan sa latest update ngayong Sabado, Mayo 31. Nakapagtala rin po ng 4,061 tonelada sulfur dioxide o asupre na ibinuga ang bulkan sa loob lamang ng isang araw. Namataan din po ang katamtamang pagsingaw ng puting usok mula po yan sa bunganga ng bulkan na umabot naman sa taas na 1,200 meters at tinangay ng hangin papuntang Hilagang Silangan. Bagaman may mapalatandaan ng aktibidad, nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Palala pa rin po ng ahensya sa publiko na iwasan ang pagpasok sa Permanent Danger Zone sa paligid ng Taal Volcano Island. Inihayag naman ng National Bureau of Investigation or NBI nitong Biyernes na dadalhin dinala si dating Representative Arnolfo Teves ng Negros Oriental sa kanilang custodial facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ang magandang ugnayan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at ng pamalaan ng Timor-Leste ang naging dahilan ng repatriation ni Teves. Dinala si Teves sa Building 40 ng NBP na hiwalay sa mga convicted prisoners at pinangangasiwaan ng NBI. Nilinaw naman ng Presidential Communications Office na ang pagbabalik ni Teves ay hindi isang kidnapping kundi isang lehitimong pagpapatupad ng mga umiiral na warrant of arrest. Sinabi rin ni Teves na mabuti ang pagtrato sa kanya ng NBI at nararamdaman niyang ligtas siya habang nasa kustodiya ng ahensya. Dinala si Teves mula Timor-Leste sa Pilipinas noong Huwebes at kasalukuyan naharap siya sa mga kasong kriminal kabilang na ang pagpatay sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Roel Degamo. Nagpahayag po ng suporta ang ilang senador sa desisyon ni Senate President Francis Escudero ay pagpaliban ang presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, mas mahalaga munang pagtuunan ng Senado ang pagrerepaso at pagpasa ng mga batas na makabubuti sa mamamayan. Aniya, tugma ito sa kasunduan sa LEDAC meeting kung saan tinutukan ang mga prioridad na panukalang batas bago mag-sign die adjournment ng Kongreso sa Hunyo 14. Suportado rin po ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagpapaliban upang matutukan ang 12 mahalagang panukala at ang kumpirmasyon ng mahigit 200 opisyal ng gobyerno sa Commission on Appointments. Hinilipat naman ni Escudero ang presentasyon mula Hunyo 2 patungong Hunyo 11 upang bigyan daan ang mga prioridad na batas at mga kumpirmasyon. Samantala, iginit naman po ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Ayon kay PCCOO Undersecretary Claire Castro bilang pagpapakita ng pagrespeto sa proseso at paghihiwalay ng kapangyarihan. Muling ipinakita ng Gilas Pilipinas Youth ang paghahari ng bansa sa Basketball Southeast Asia matapos walisin ng FIBA Under-16 Asia Cup SIBA qualifiers. Tinalo po ng mga batang pambato ng Pilipinas ang Indonesia sa score na 70-40 sa finals na ginanap po yan sa Brenzy Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.
Agad na lumamang ang Gilas sa unang quarter sa score na 21-5 at nagtuloy-tuloy hanggang sa score na 41-20 sa halftime. Umabot naman sa 34 points ang kanilang kalamangan sa ikatlong yugto. Bida sa panalo ang Batanggenyo mula po yan sa Barangay Puting Bato East, Calacas City na si Carl Gabriel de los Reyes na nagtala ng 11 points, 13 rebounds at itinanghal na MVP ng torneo. Nanguna naman sa opensa si Justin Halaren na may 13 points. Tinapos po ng Pilipinas ang torneo na may malinis na record na 6-0. Nakartada sa pangungunayan ng kanilang head coach na si L.A. Tenorio. Sasabak ang kupunan sa FIBA Under-16 Asia Cup sa Mongolia ngayong Hulyo kasama ang Indonesia at Malaysia. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat o Southwest Monsoon Season sa ating bansa. Batay po yan sa inilabas na abiso na naging batayan ng deklarasyon ng patuloy na pag-iral ng low-level southwesterly winds at frontal system. Kasabay po yan ang paghina ng easterlies. Ngayong Sabado, magdadala po tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ang habagat sa malaking bahagi po ng ating Luzon, particular na sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Zambales at maging sa parte ng Bataan. Maulap na papawiri naman na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa parte naman ng Metro Manila at iba pang karating lugar. Nagbabala po ang Pag-asa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa mga malalakas na buhos ng ulan. Samantala, asahan din po ang localized thunderstorm na nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa kabila ng mga pag-ulan, nananatiling mataas po ang heat index sa ilang lugar, kung saan 45 degrees Celsius sa Dipolog, 43 degrees Celsius naman sa Zamboanga City at Hinatuan, at 42 degrees Celsius naman sa bahagi ng Quezon at dito sa parte ng Palawan, Masbate, Iloilo at Samar, maging sa parte po ng Agusan del Norte. Pinapayuhan po ang publiko na umiwas muna sa matagal na init ng araw at panatilihing hydrated upang makaiwas naman sa heat stroke at iba pang karamdaman dulot po yan ng matinding init. Iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang insidente ng fish kill sa mga bayan ng Calabanga at Tinambak sa Camarines Sur. Ayon kay BFAR Region 5 spokesperson Rowena Briones, tinatayang 3.5 tonelada ng isda o crustaceans ang namatay noong Mayo 23 at 24. Umabot naman sa mahigit 500,000 pesos ang halaga ng naitalang pinsala. Batay sa paunang pagsusuri, bumagsak umano ang kalidad ng tubig kung saan bumaba ang oxygen, ngunit tumaas ang hydrogen sulfide, ammonia at turbidity. Isa umano sa mga posibleng dahilan nito ay ang mainit na panahon at biglaang pag-ulan na nagdulot ng temperature shock sa mga isda. Kumuha na ng sample ang BFAR para sa karagdagang pagsusuri sa kanilang laboratorio sa Maynila. Paalala ng ahensya sa publiko, huwag kainin ang mga isdang apektado ng fish kill pero ligtas umano ang mga sariwa at buhay na nahuli mula sa lugar.